Hello po, kumusta po kayong lahat? Sama kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpoll.ph. Ang topic po natin ngayon, yung pong 6.2 trillion na priority budget ng ating gobyerno para sa susunod na taon na 2025. At ang mainit na issue, trending po ang pag-resign ng ating Vice President Sara Duterte sa kanyang DepEd Secretary at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. So yan pong ating pag-uusapan at yung pong sagot ni Senator Bongo sa patama ni Mayor Bastes sa kanya. Babasahin po natin yung kanyang statement. Pero bago po yan, ngayon po ay ika-labing-siyam ng Hunyo taon 2024 or 19 of June 2024. Update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.780. Kuwaiti dinar 191.72. Saudi Arabian Riyal 15.675. Canadian dollar 42.879. Japanese yen 0.372. British pound 24.789. Euro 63.179. Emirates dirhams 16.005. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.529. So yan po yung ating latest currency exchange. So umpisa na po natin. Ang unahin po natin yung pong sinasabing 6.2 trillion priority budget para sa taon 2025 o sa sunod na taon po. So pakinggan po natin panoorin po natin yung pahayag na yan. The administration of President Ferdinand Marcos Jr. is expected to seek a spending bill amounting to 6.2 trillion pesos for 2025, according to House Speaker Martin Romualdez. Romualdez says the administration has not submitted its spending plan, but the proposal would be 500 billion pesos higher than this year's 5.7 trillion pesos national budget. According to Romualdez, the approval of the 2025 national budget will be prioritized in the House of Representatives during the 19th Congress's third and last regular session. Romualdez adds that the national spending program is among the priority legislation of Congress every year. The 19th Congress is scheduled to start its third and last session on July 22 before the President's third State of the Nation address. The Constitution requires that the budget be the primary task of both houses of Congress. So yan po yung sinabi ng balita na yan po sa Inquirer.net at sa yan po ng video na yan ay sa RTVM. Sila po ang may-ari ng video na yan. O ano po ang ating masasabi dyan sa proposal ni Speaker Romualdez dyan po sa 6.2 trillion priority budget. Meron po ako ipapanood sa inyo para po tayo ay maliwanagan, at ako po ay hindi ko po alam kung bakit yan ang inuuna ng ating gobyerno sa kabila ng napakarami nating problema sa ating bansa. Panoorin po natin yung pahayag ni dating Secretary Vic Rodriguez. Alam po natin doon sa pamaraan at pamunaan na may pag-alinaw at may accountability. Ito po yung nababasa ninyong TAPS. Transparency, accountability, peace and security. Ngayong taong 2024, mahalagang malaman ninyo sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Parami ng parami ang nagugutom at parami ng parami ang nahihirapan sa ganitong buhay sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget po ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niyan ay
po yung unprogram funds. Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang mayroon pa pong mag-release. So wala pong transparency rito. Hanggang ngayon, hindi nila tinutuloy ito. Saan gagamitin yung 800 million pesos? Samantalang mayigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos sa inutan mo na. Nakasingit ka pa ng ang program o third-party ng Pangulo. 800 billion, hindi po libre yun. Yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at mga darating pang salidahin. Pero alam malinaw na pananagutan sino ang mag-disburse nito, paano at saan gagastusin ito, at sino ang may malinaw na pananagutan kapag ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption. Hindi po biro ito sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa 1,000 piso natin ng nakaraang taon? Magkano na lang ang halaga ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara sa 1,000 piso natin nung nakaraang dalawang taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo paano ginagastos, sino may pananagutan at bakit kinakailangan magkaroon ng third barrel ang Pangulo. Tayo po ay nagtatrabaho day in, day out. Hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipino na gaya natin ang magiging kahulugan po ng bawas ng isang araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion ang program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nila pinigil ang paghakbang ng maisip, pilit nilang sinusupit ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang mag-ikot-ikot. So yan po yung pahayag ni dating Secretary Big Rodriguez. Sa kabila ng national budget itong taon na to, meron po mga program fund, yung pork barrel ng Pangulo. Ito na naman po sila, hindi pa nakakalahati yung taon at ito na ang inuuna, priority, ang 6.2 trillion. Ang budget po natin ngayong taon na to ay 5.7 trillion. At doon po yun, sa budget na yun ay inutang pa at meron inilaan ang Pangulo na ang program fund na 800 billion at yun po ay hindi wala pong ipakita kung saan po dadalhin, kung ano po yung gagawin sa budget na yun. At yun lang po, at yun po ay ang Pangulo lamang ang pwedeng mag-release nun. Wala pong transparency. Hindi natin alam kung saan pinaggamitan, saan dadalhin, saan ilalagay. Yan po yung sinasabi ni Yan po yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na dati po siyang sekretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, nakakalahati pala ng taon, hindi pa natatapos yung budget na para sa taon ito. At ito na, pinag-uusapan na yung budget na sa susunod na taon. So, yan na po muna yung ating topic dyan sa 6.2 trillion. Yan po ay titignan natin kung ano po ba ang magiging pausapin dyan sa napakaagang budget na gustong i-priority ni Speaker Romualdez. At tayo po ay nakakalahati pa lang ng taon. At yung pong ating 5.7 trillion na budget itong taon na to, 2024, ay napakalabo po kung hindi malaman kung saan napunta, kung saan ginamit. At sabi nga po ni Atty. Vic Rodriguez, wala pong transparency.
Hindi pa natin alam kung ano namang ano nang kahinatnan nitong ating gobyerno sa mga darating na panahon. At dito po tayo sa ating susunod na topic, yung pong pag-resign ni VP Sara as Deputy Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC. Pakinggan po natin sila Attorney Roque at Attorney Panelo sa kanila pong mga pahayag dahil meron po sila kanya-kanyang paliwanag dyan sa pag-resign po ni VP Sara. Sila po yung mga eksperto, so makinig po tayo sa kanila. Resignation of VP Sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa gituan. Marami sa mga supporters ng Duterte ang nagbibigay na ng kanilang mga payag kung bakit hindi pa siya umaalis sa kabinete. Yun ang kasagutan niya, umalis na. Matagal na. If you're reading the social media comments, marami na nagtatanong bakit hindi siya umaalis. At saka kung titingnan mo yung mga statements niya, meron na siyang meron na siyang talagang banat. Kinukontra niya talaga yung major policy ng administrasyon. Ang tingin ko, isa pa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Hindi umiinig si Presidente Marcos Jr. sa panahon na binabati ko siya ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Gaya ng confidential funds. Ang nagbigay sa kanya nun sa pakiusap niya ay si Presidente Marcos Jr. At ibigay sa kanya yung confidential funds, transfer yun. Dahil alam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan, pangalawa, dapat lang, at pangatlo, nasa batas yun na pwede nang gawin. Pero nung inupakan siya, tumahimik si Presidente Marcos Jr. Hindi siya umilik nung binibira siya ng House of Representatives ng grupo ng Speaker Martin. Pero palagay ko, kahit sinong nasa posisyon, at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, syempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. So yan po yung pahayag ni Attorney Panelo. At pakinggan naman natin yung paliwanag niyan ni Attorney Roque. So sila po yung may mga karapatang paliwanag dahil tayo po ay pangkaraniwang tao lang. So tayo po ay makikinig lamang sa mga eksperto. At kung meron pong sa loobin yung ibang mga eksperto dyan o yung kabilang panig, ibigyan nyo po kami ng link para mapanood namin. Kung kayo po ay may mga suggestion o kung ano po yung inyong pananaw dyan, magkomento po kayo sa baba. Kanya-kanya po tayong opinion dyan sa nangyaring pag-resign ni VP Sara dyan sa DepEd Secretary at sa NTF-ELCAC Vice Chair. So, panoorin po natin yung pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Hello! Naku po, alam ko, Miyerkules pa lamang, pero napakalaki pong balita. Mga alas 2 ng hapon, inanunsyo po ng Presidential Communication Office na nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ito'y magiging epektibo sa 19 of July dahil sabi niya magkakaroon ng 1-month transition period para hindi naman magkagulo sa DepEd, no? At magkaroon ng smooth transition kung sino man ang itatalaga ng Presidente bilang kalihim ng DepEd. Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang at tapos na yan at nagpapasalamat nga siya doon sa mga sumuporta sa unit team. Ang base ko doon, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Now, ano ibig sabihin nito?
Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng presidente. Ikaw ay extension ng presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin, ay gawain at sabi ng presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng presidente. So ibig sabihin, kapag ikaw ay alter ego ng presidente, hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng presidente sa mga pulisiya, no? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Now, hindi lang naman po yun ang dahilan sa tingin ko kung bakit nagbitiw na ang VP Sara. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego, at meron na siyang sariling personalidad. Now, tanungin natin, ano kaya mga nagkudyok kay VP Sara? Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero, ang katotohanan yan, ilang beses na siya in-snap ng ating First Lady. Parang 2 beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya ay namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Now, pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang. Ano ba yan? Isa-isahin natin. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sanbabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Parang, di ba, kung nag-respeto naman, syudad Kuto, no? Bakit may mga gagawin to? At matapos yan, ay bago pala yan, tinanggal yung sequel na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, pinalitan pa yung regional director. So parang tinatanggal nila yung power ng kanyang kapatid na mayor ng Davao na magkaroon ng police power kumbaga sa syudad. Malaki po yan. Okay? Bukod pa dyan, ano pa? Well, nandyan po yung enkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Yung enkwentro kasi sa Scarborough Shoal, sa kauna-unang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay nagkaroon tuloy ng enkwentro. At hindi gaya ng dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila. Kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, merong 6 na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kaunang pagkakataon din, Philippine Navy po ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Mga vapor na pandigma ang ginamit at hindi po Coast Guard, hindi civilian. So ngayon po, may isang diplomat na nagsabi sa akin, gusto niyo makipag-guerra sa China, and yet ang Navy niyo natalo na ng Chinese Coast Guard pa lamang. Well, you know. So anyway, ang ibig sabihin po niyan, baka meron din silang major difference pagdating sa foreign policy. Dahil alam naman natin na ang pulisiya ng ama ni VP ay isang tabi ang mga hindi mapagkakasunduan habang tayo buhay at isa na dyan sa hindi mapagkakasunduan ay yung pinag-aagawang mga isla at isulong ang lahat ng pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at ng pamumuhunan. Nabalita po lately na dati-dati Davao ang number 1 na nag-export ng saging sa China. Ngayon po, nangalahati na ang export ng Davao sa China at ang number 1 na po ngayong nagpapadala ng saging sa China ay Vietnam. So makikita natin na yan po ay posibleng pagkakaiba rin sa foreign policy kasi nga Davao region ang number 1 producer ng saging. At dahil dyan, masasaktan yung ekonomiya ng Davao region kasama na ang Davao City. Nandiyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. Di ba po, sa mga maisog rally, wala na silang ginawa kundi magsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Tapos doon sa interview ng ating First Lady, binanatan niya si Vic Rodriguez.
At lately, ako po talaga inaatake, ako dinidemonyo, ako ginagawang demonyo. Ako naman po nananampalataya, nakakilala nyo na ako sa katagal-tagal at alam nyo naman po na ang pangyayari sa akin ay dahil lamang ako po ay boses talaga ng oposisyon. Boses ng mga nabudol ni Ferdinand Marcos. Pero malinaw po na kaya siya humiwalay na, hindi na niya masuportahan ang mga pulisiya ng ating Marcos Jr. Ano ba ang realidad? Well, nandyan yung napakatindi po ng pagkagutom. Pinakamalala ang pagkagutom sa administrasyon ni Presidente Marcos, and yet ang ginagawa ng administrasyon, biyahe ng biyahe. Ang buong akala ng administrasyon, palibasa, mamimigay sila ng ayuda na linalagay ang mga mukha ni Speaker sa lahat ng ayuda binibigay, sapat na yan na tulong sa pagkagutom. Hindi po. Kasi ang problema po, pag nagbigay ka ng ayuda, ilang araw lang po yan, ubos na. So kinakailangan talaga itaas ang anyo ng kabuhayan ng mga Pilipino at dyan dapat pumapasok ang ating panglabas na relasyon. Dapat ginagamit natin yung relasyon natin sa bansa na gaya ng China, pinakamaraming pinamumuhunan sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Nang sa ganun, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo, mas mataas na antas ng kabuhayan dahil mas maraming pagkain sa hapag-kainan ng mga Pilipino. So hindi po nangyari yan. So ang sigaw ng bayan, maggumawa rin ng hakbang para nga po mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain. Pero yung presyo ng pagkain po napakataas dahil nga po hindi natin pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Aba, ang solusyon natin, import. Dapat ang solusyon natin, tulungan natin yung mga magsasaka para mas mapalaki ang kanilang ani nang sa ganun, maitaas ang taas na kanilang kabuhayan. Yan po yung addressing supply side inflation na tinatawag na hindi po nagagawa. So yan din po ang major change in policy nila ni PBBM. Si PBBM for importation, si BP Sara for improving productivity of local farmers. Yun. At syempre po, nandiyan na yung panlabas na polisiya natin, defense policy. Yung pa rin pagkukonsaba ng gobyernong ito sa pamamagitan ng peace talks doon sa teroristang CPP-NPA na alam natin, malakas talaga ang paninindigan ni BP Sara. No? Dahil sa mulat-mula, nung siya ay mayor ng Davao, isa sa accomplishment niya ay nawala yung insurgency sa kanyang syudad, no? Sa pamamagitan nga ng pagtaatas ng antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan. So, anong ibig sabihin? Hindi na siya alter ego, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Bakit? Dahil mga panupil ng karapatan, gaya ng nangyari sa KOJC, panunupil ng karapatan ng pagkukulong kay Padoy at saka kay Eric, panunupil ng karapatan ng malayang pananalita na pagsarado ng SMNI, paninira doon sa mga tumatayong leader ng maisog, no? Lenchong, Vic Rodriguez, Harry Roque. Now, ano na yun na magiging papel ni Inday Sara? Sa totoo lang, ako, bilang kritiko ng Marcos administration, isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos, dahil walang leader. Paano ka nga magiging oposisyon sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon, hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titigalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino dahil kung napansin niyo po, doon sa latest Pulse Asia Satisfaction Rating, talagang nasa nasa pool na ang net satisfaction rating ni Presidente Marcos dahil yan po ay nasa 30s na. Tingin ko isa rin yan sa dahilan kung bakit bumitaw na si BP Sara kasi napapansin niya habang talaga siya ay kabahagi ng pamilya ni PBBM, official family ni PBBM, nakakalagkad din siya pababa. Bagamat very good pa rin ang kanyang net satisfaction rating, pero bumaba, dati excellent, ngayon very good na lang. Pero ayaw rin niya maging madamay pa kay PBBM na nasa poor rating na o di naman kaya good at its very best. So, yan po ang mga paningin ko. Wala na siya sa presidente dahil ayaw na niya maging kabahagi ng administrasyon dahil sa mga issue ng panunupil ng karapatan at yung estado ng ekonomiya. At ngayon, na-realize niya na ang liderato ng opposition, hindi naman po pwede yung tatay niya na 80 anyos na pagod na tinanggap na niya ang hamon para maging leader
ng oposisyon. Nagbigay po yan ng pag-asa sa lahat ng mga nagnanais na tunay na pagbabago na hindi po naibigay ni PBBM, bagamat yan ang naging pangako niya. Sana po, sa liderato ni VP Sara, tayo po ay talagang tuloy na maging makinlab, lumirespeto sa karapatan, at nagpagtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat. Pero sa tingin ko po, ngayon, meron ng alternatibo kay PBBM. Yan po ang VP Sara. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin ang inyong mga reaksyon dito sa... So, ano po ba ang sa tingin nyo? Agree mo ba kayo o disagree? Sabi po ni Atty. Roque, siya po ay nagtatanong sa kanya pong pahayag dyan. Yan po ang kanyang pananaw. Kanya-kanya po tayong pananaw dyan. Bagamat na nakakalungkot, lalo-lalo na siguro yung mga teacher ngayon o yung mga guro natin na masaya naman sa pamamalakad ng ating VP Sara sa Deputy Secretary. Wala naman tayong nababalitaan na mga guro na nagwewelga or hindi sumasang-ayon sa kanyang palakad. So nakakalungkot po para sa mga guro. Ako po ay nakikisa sa inyo. At sana po sa sino man ang pumalit or ma-assign as Deputy Secretary sa paglisan po ng ating VP Sara sa susunod na buwan, sana po ay maipatuloy niya kung ano pa po ang masimulan ng ating VP Sara dyan po sa DepEd. At maging mas maunlad pa ang ating edukasyon sa Pilipinas. Yan po ang ating ipagdarasal sa susunod na mga araw. Dahil yan po ang napakahalaga sa ating buhay, ang edukasyon. Wala na pong hahalaga dyan kundi ang maging maunlad ang ating edukasyon para po sa ating mga kabataan na makapag-aral ng mabuti at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa ating pong bansang Pilipinas. So magdasal po tayo at tayo po ay tumulong sa susunod na magiging Deputy Secretary. Yan lang pong ating paliwanag dyan. Kung ano po yung inyong opinion. Alam na po natin na meron mga agree dyan at meron ding mga natutuwa na nag-resign na si VP Sara dahil may mga panawagan din sila noon na mag-resign na. Ito na, ayan na. So napagbigyan na inyong hiling. So at antay natin kung ano ang magiging susunod na hakbang dyan ng ating gobyerno. Sino ba ang itatalaga? Sino ba ang karapat-dapat? Kung meron kayong napupusuan, mag-comment po kayo sa baba para tingnan natin kung magsasang-ayon ba ang ating mga kababayan dyan. At lalong-lalo na ang ating mga mahal na guro. So, punta po tayo sa pahayag ni Senator Bongo sa pahayag ni Mayor Baste sa kanya na hinihiling ni Mayor Baste na sana siya ay ang inihiling ni Mayor Baste na siya na ay maging boses siya ng mga Davaoenyo sa mga nangyayaring panggigipit ng administrasyon dyan po sa Davao. Alam naman natin yung nangyayari dyan sa Kingdom of Jesus Christ na talaga naman full combat ang mga ating mga kapulisan na sumugod dyan. At meron ng mga, alam ko may mga kaso ng isinampay ang mga tauhan dyan sa Kingdom of Jesus Christ para sa sabi nila na hindi makatarungan ang paglusob at may nilabag sa batas ng mga kapulisan natin. Yan po ang ating titingnan. So tingnan po natin yung pahayag ni Senator Bongo dyan po sa kanyang basahin po natin yung pahayag ni Senator Bongo para sa kanyang paliwanag kay Mayor Baste. Ito po ang pahayag ni Senator Bongo. Sabi niya,
Ang sabi niya, I understand the emotion of Mayor Baste. So naiintindihan niya raw ang pinanggagalingan ng emosyon ni Mayor Baste. So sabi niya, I have served faithfully under his father, former President Rodrigo Duterte. Half of my life was spent with him, and even until now, I continue to help in my personal capacity, however small, because that is my commitment to him, that I will not let him down. So yan po ang sabi ni Senator Bongo. Sabi pa niya in a statement, at ang sabi pa niya, I will continue to serve because this is my mandate, and what I learned from former President Duterte himself, I will always put first public service, empathy, and love for others over myself. At sabi pa niya, one thing is for sure, I love my fellow Filipino more than myself. This is why I continuously care for our countrymen. Yan po yung sinabi ni Senator Bongo. Wala na po. Yan lang. Ano po bang sa palagay nyo ang sabi niya? Ang gustong ipahiwatig ni Mayor Bongo. Parang hindi naman po yata niya sagot yung sinabi ni Mayor Baste sa kanya na kailangan ng kanyang boses. Ito sabi ni Mayor Baste, ito. Ikaw, Bongo, you are my kumpare. If I knew it would come to this, I would have not voted for you. Mayor Duterte said during the hakbang ng Maisog prayer rally. You are in a national position. You should be saying something. It's obvious the atrocities that the administration is doing. You should be saying something. Sabi ni, yan po ang sabi ni Mayor Baste. Gusto niya magsalita si Senator Bongo sa mga nangyayari yan sa Davao dahil sabi niya siya ay Davaoeño. You still have time to redeem yourself. Show to us that you will stand by the Filipino people. Show your love for the country over your love for yourself, because the people are struggling. Yan po ang pahayag ni Mayor Baste sa kanya. So yun po ang naging sagot ni Senator Bongo. At sabi niya, unahin niya raw yung kanyang trabaho dahil yun daw ang natutunan niya sa ating former President Rodrigo Duterte. Hindi po natin alam bakit nga nanahimik si bakit nanahimik si Senator Bongo. So magantay-antay po tayo mga ilang araw kung ano pa po yung, baka meron pa po siyang statement na ilalabas diyan. Baka matauhan at magbigay siya ng pahayag tungkol sa nangyayari diyan sa Davao. Yun lang po ang gusto nating malaman. Kahit ako po, yun po ang hinantay ko kay Senator Bongo na hindi po pwede sa mga itong sitwasyon magsasabi ka ng no comment. Hindi po. Iba po ang sitwasyon dito sa nangyayari sa Davao. Kung meron kang nakikita, bakit hindi ka magsalita? Ibigay mo yung pahayag. Pero po kung para yan sa West Philippine Sea na hindi naman powerful yung inyong sasabihin dahil hindi naman tayo ang magkarapatan na magsalita doon o mamuna sa ginagawa ng China. Opo, kinukondena natin yung ginagawa, pero kahit ano pa po sabihin natin sa mga kontra sa Chinese o sa China, ay hindi po yan magiging balakid sa China. Ang kailangan pong magsalita diyan ay ang ating pong Pangulo, ang ating pong mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Yan po so yan na po muna ang ating topic sa ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod na araw o bukas.
yan pong 6.2 trillion priority budget, at yan pong pag-resign ni BP Sara, at yan pong mga statement ni Senator Bongo. At bukas po, titingnan po natin kung meron na po tayong bagong update niya sa West Philippine Sea. Napakarami po ng issue. At yung pong ating mga Senado, hindi natin alam kung ano-anong pinag-uusapan. Napakarami ng issue ng Pilipinas. Andyan po yung dapat pag-usapan na yan po. Tingnan po natin yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, yung pong 800 billion. Bakit hindi po nila mapag-usapan yan? At yung pong meron pang 90 billion na sa sinabi ni Atty. Roque, yung pong sa PhilHealth. At yung pong dyan po sa ating mga mangingisda. Napakadami pong problema ng Pilipinas. So yan na lang po muna. At magkita-kita po tayo bukas. At muli po, kung kayo po ay mapat po sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Click po ang notification bell. I-like at i-share po ang itong ating mga video. Muli po, mag-iingat po kayong lahat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.